Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao at iba pang showbiz ganap. Hayon po sa aking legit na sources po ay booking na po sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kanilang sekreto kung bakit ang dami-dami na nilang mga blessings sa ngayon. Paolo Avellino at Kim Chiu, lumabas na ang tunay na kanilang ugali. Carla Estrada may nasabi sa Kim Pao. Totoo ba yun? Yan po ang ating update for today at sana naman magustuhan niyo po ang ating kwento or update sa atin sa showbiz po. Okay, umpisahan na po natin ang magkwento sa mga istorya na kung saan about po ito sa showbiz. Kim Pao update muna po tayo. Kim Chiu at saka si Paolo Avellino po ay booking na sa kanilang mga sistema na kung saan bakit sobrang dami ng mga blessings nila sa ngayon. Hindi naman ligid sa ating kalaman kung bakit marami ang blessings ng Kim Pao dahil sila po ay napakabuting tao at alam naman po natin yan dahil sa lahat ng mga vlog ko ay sinasabi ko po na sila ay napakabuting tao dahil sila ay mapagbigay at very generous sa lahat. Kaya nga maraming mga netizen ang mahanga sa kanila tuwing sila ay very generous. At hindi lamang po yan, sila din po ay nagbibigay aliw sa mga madlang people na kung saan ay hinahayaan na lang nila ang mga bashers na mag-bash sa kanila kahit wala na sila sa lugar. Which is ang haba talaga ng kanilang pagkaintindi sa mga fans nila, sa mga bashers nila. Kung nakakabasa po sila ng mga negatibong salita o komento patungkol sa kanila. Ayon po sa aking legit na sources po ay may isang kaibigan si Kim Chiu na kung saan po ay itago na lang natin yung kanyang pangalan kasi ang taong ito ay very close ni Kim Chiu. Siya po yung nilalapitan ni Kim Chiu tuwing may mga problema siya or di kaya yung mga gusto ni Kim Chiu na magtanong about sa mga reality talk ba. Kumbaga, sa madaling salita po ay best friend ni Kim Chiu ito. This is not in showbiz or this is a non-showbiz girl. Kasi alam naman din natin, pag showbiz kasi lahat yan sinasa publiko. Diba? Correct me if I'm wrong. Pag naging barkada mong taga-showbiz, lahat yan lalabas at lalabas. Pero this is it. At hindi naman to lumabas, hindi naman to nag-link. Pero just for the precaution lang. Gusto lang kasi malaman ng mga netizen kung ano talaga yung sekreto ni Kim Chiu. Aside from that, pinaliwanag naman ng kaibigan niya na si Kim Chiu sa ngayon ay nagdaramdam. Kumbaga is siyempre, apektado si Kim Chiu sa mga bashers. Pero in the reality or in the show, normal lang naman na hindi niya ipakita na siya ay nagdaramdam. At hindi naman mahirap gawin yun kung sakali ba. Sa mga bashers kasi, hindi mo kasi may iwasan na mapaisip dyan ng malalim.
Kaya nga ang lakas ng mga impact ng mga bashers pagdating sa Sokmed. Dahil kahit hindi mo yan binabasa, that was released by the Sokmed at kino-content pa rin yan ng mga ibang content creator. Dahil nga para mag-leak yung mga ganyan na terms. Ayon sa aking legit na sources ay medyo may nasasaktan si Kim Chiu sa nababasa niya sa mga Sokmed dahil sobra pala yung mga bashers sa kanya. She don't even know na sa dami ng kanyang nagawa ay hindi man lang nakita ng mga tao yung mga sakripisyo niya. Sa mga bashers kasi parang tinatandem na talaga si Sian din sa kanya and let Kimi move on. Yun po yung pag-uusap ng kanyang kaibigan kasi why should Kimi keep Sian Lim? Alam naman din natin kung anong nangyari sa kanila. In behalf, even though we don't know the reason why, but we need to stick in the one plan or one place, which is we let Kimi move on because it's a very difficult for Kimi na may kinikim-kim siya sa mga bashers na kung saan hindi naman nila alam ang punot dulo ng kanilang paghiwalayan. As of now, sabi naman ng kanyang kaibigan is parang yung bang nag-a-adjust na si Kimi sa lahat ng mga sistema or mga bashers sa ngayon. Pero nandun pa rin yung guilt. Hindi ibig sabihin na guilt siya na ayaw niya makipag-usap kay Sian. Pero she's giving it out dahil bakit kailangan pang gawin ni Sian Lim yun or kailangan pa niyang magpa-interview na yun yung sasabihin niya, which is si Kimi naman very silent person at ayaw niya ng pag-usapan yung kanya mga exes, right? That's why her friend is very concerned to her dahil marami kasi sa atin dito ang hindi maintindihan kung bakit. Nag-leak kasi yung video ni Ogie Diaz which is may tampo daw si Kimi sa kanya, which is hindi naman yun tampo hindi naman yun yung hindi sila kaintindihan. Pero ang sabi lang kasi ni Kimi sa kanya hindi pa muna siya magpa-interview kung ang i-interviewin po or ang tungkol sa kanilang interview is about sa exes kasi she is now moving on at ayaw niyang maibalik yung mga past niya. Because past is past and not a present anymore. Napaka-concern itong friend ni Kimi sa kanya and all of the sudden na nalaman niya talaga yung nasa loob ni Kimi even though we don't know Kimi as well or even though we don't know Kimi personal, pero I salute Kimi because she have the right to explain herself also. And then, being silent, it's not because you are pretending na happy. No, it's not. Being silent is a sign of respect to those who are bashing her right now away. So, kailangan po natin din naman yung self-explanatory ba? We don't need bash or we don't need negative comments. As long as that is not helpful for the same person. Hindi kasi yan nakakatulong yung pambabash natin sa kapwa natin tao. We let Kimi move on. That's what her friend wanted and also Kimi. Pero as of now naman, hindi naman natin kasi ma-prevent yung mga bashers kasi they have their own mindset. Hindi lang po yan. Ang gulo-gulo din kasi nila paminsan-minsan ba. Okay. After that, sana naman po, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Like at share din po. Sa malaking tulong na din po yan para sa akin. Aside from that, punta po tayo kay Carla Estrada na kung saan po ay parang may nasabi ata siya about sa Kim Pao Dambalan. Which is, kinongrats niya naman daw ang Kim Pao sa pag-umpisa na naman ng kanilang bagong movie or sa eksena kung saan is My Love is Disappear. At syempre, naging kaibigan siguro or just all, I don't know if naging kaibigan or just only for the showbiz. Dahil lahat naman ng pumasok sa showbiz is parang feel friendly ba?
Pero wala naman akong naririnig na friend ni Kimi si Carla Estrada or friend ni Paulo si Carla Estrada in person. Siguro just only for the showbiz, and she greet them that he's saying her post na congratulations Pao for the successful movie, and then ang dami na naman sinasabi doon. Pero may nagsabi kasi na parang may mga tao talaga na nagko-comment na wala namang sinabi si Carla Estrada doon na masama about sa Kim Pao. Pero may nakapag-comment kasi na na-shock daw sila bakit biglang nag-comment si Carla Estrada sa Kim Pao, which is hindi naman daw siya nagko-comment before sa mga success na movie nilang dalawa. Is it may pinapahiwati ba si Miss Carla Estrada or ano? We don't know. I don't know also as a vlogger. I don't know also. Please comment down below, and we have to analyze every sequences para naman po makapag-update po tayo kay sa mga iba't ibang bahagi or iba't ibang klase ng showbiz dito. Okay, dadako na naman po tayo sa kay Paolo Avellino na kung saan ay nanginig daw yung balahibo ni Paolo Avellino habang sila ay nagsushooting. Ang tanong, bakit siya nanginig? Bakit nanginig yung kanyang balahibo? For that is, hindi ba niya nakayanan yung eksena sa kanilang bagong movie? Or nanginig siya sa mga kilig na ginagampanan nila sa ngayon? Aside from that, I cannot judge Paolo Avellino kung alin dun ang nanginig sa kanya. Dahil nga, maraming mga netizen po ang nagsasabi na nanginginig siya dahil there is a kissing scene again there at syempre may lambingan factor dun eh. Sila na kasi at hindi lang kasi nila masabi in public kaya nagde-deny pa sila. Syempre parang awkward kasi sa kanila na sila na mag-kiss in public dahil tinatago po nila yung kanilang relasyon. That was the netizen commented in my content yesterday. Dahil nga daw sa sobrang nginig ni Paolo Avellino and the staff cut the scene. Siyempre, sa totoo lang kasi it's not awkward naman na term, pero parang there's something fishy kasi sa kanila na. At it's been normal naman sa isang tao kahit kahalubilo mo yung tao or kahit everyday mo siyang nakakasama, there always a nginig factor dyan, lalo't hindi kayo sanay sa inyong mga ginagawa at that was showing in a publicity. Comment down below nyo lang po din dyan kung ano yung mga ibig sabihin ng nginig factor ni Paolo Avellino. Dahil pati ako na content creator, gusto ko din malaman at gusto ko din malaman lahat kung ano po yung mga idea natin, where in fact na I have my own idea and my own opinion, and I want also to share for you guys. And also that, sa mga, lalong-lalo na sa mga senior citizen na idolo nila ang mga Kim Pao Tambalan, we just very grateful for them because even though they have already their own lives, they still supporting Kim Pao like us also. That's why we get support every time and everywhere. Saludo po ako sa mga ganyan na tao po. Okay, we go back to Paolo Avellino. Alam niyo po, after the taping, ayon po sa aking legit na sources po ay si Paolo Avellino pala pag nasa camera is parang yung baga sexy siya. Pero pag off-cam na pala, yung moment nila na wala ng camera, doon mo talaga makikita yung si Paolo Avellino, kung sino si Paolo Avellino. Kaya nga yung nakikita natin pala sa camera, shiny siya dun. Very shy siya dun. Pero pag sila na pala ni Kim Chiu is smooth shy lang pala dahil nasanayan niya na si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Okay. Sadako na naman po tayo sa mga ibang topic na kung saan pinalibutan talaga sila ng mga netizen ba. Spotted na naman ng Kim Pao together with friends ni Kimi na kung saan ay pumunta sila sa restaurant after the screening or after the kanilang mga teleserye ba yung shooting. Spotted sila dahil
sa kasagsagan po ng schedule nila at halos hindi nata nila magawa yung lumabas na kasama yung kanilang mga kaibigan, well then known naman na sila ay magkakasama before. Pero dahil nga dun sa wala silang time sa isa't isa ay mas pinahintulutan po ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino yung kanilang mga kaibigan para sa ganun ay magkaroon na lang ng konting banding sa kanila. For me kasi, that is a very nice way na kahit sobra yung oras sa trabaho, may mga time din na mapapaisip ka na kailangan mo din maggala ba together with your friends and your relatives and also your family, because every time if you talk to your friends, families and your relatives ay iba pa rin po yung companionship ba. I mean is walang stress. Dahil sa kasagsagan ng kanilang mga works, normal lang naman kasi po na bilang isang showbiz or kinakatawan ng showbiz, actor or actress, ika nga, ay normal lang na magkaroon ng mga stress pagdating sa trabaho. Kasi yung oras talaga yung iniisip mo dyan eh. Parang wala ka na nga sa sarili mo paminsan-minsan. Kaya ito, spotted na naman sila together with their friends. At alam niyo ba, napakasimple lang daw nila. Ayon po sa aking legit na sources, naka-shorts lang si Paolo Avellino at parang nakapants lang ata din si Kim Chiu. Ganun, parang yung, alam mo yung normal lang na hindi sila makilala na bilang artista. Yun daw yung mga style nila eh. Kasi 4 lang daw sila. Kumbaga, yung restaurant pa kung saan sila spotted is hindi siya popular sa publiko. Kumbaga lang, simple din na restaurant yung kung saan sila spotted. Sabi nga ng mga ibang karamihan na hindi talaga cheap ang Kimpao dahil mas pinili nila yung hindi popular na restaurant dahil wala silang kaarte-arte. Sa mga fans nila dyan na nakikinig dito, I know, isa ka na nakakita sa kanila at isa ka na nagpa-picture taking sa kanila. Alam ko na kasali ka po dun. At yan lamang po ang aking update for today. Sana naman po i-subscribe nyo ako, i-like, at i-share din po ang aking content po. Para sabay-sabay po tayong aangat. Maraming salamat at God bless po.